Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Sa video po natin ngayon ay papakita ko na naman sa inyo kung paano mag-wiring ng photo control switch na may magnetic contactor. Sa nakaraan kong video, ang ginawa natin ay yung photo control switch, tapos isang load or yung ilaw, tapos may kasamang switch. So ngayon, ang gagawin natin ay photo cell, tapos may tatlong load at may magnetic contactor. So ito po yung ating magnetic contactor. So yung brand po nitong magnetic contactor ay SDE. Yan po, 20 ampere. Yan. Tapos ito po yung terminal niya. Bali 3 phase po itong ating magnetic contactor. Line 1, line 2, line 3. Tapos dito naman sa pang-apat guys, ay yung nakalagay ay in o yung normally open. Yan po. Tapos dito naman sa baba, yan. Ganon din po yung terminal niya. Bali 4. Terminal 1, 2, 3. Tsaka yung normally open. Tapos dito naman guys, dito sa may nakalagay na E1. Tapos dito naman sa kabila ay E2. Yan. Tapos dito rin meron din siyang nakalagay na E2. So sa pagkakabit naman nito guys, yung itong pinaka yung kulay green na to sa likod, yan. Kasi may yung lagayan nito, yung steel plate. Yan. So pagka kinabit niyo nito, ipupush nyo lang to pababa. Yan po. Tapos pagka mabitawan na yan, maglalak na po yan dun sa steel plate. So sa gagawin natin kasi ngayon ay wala akong steel plate. So ang gagawin ko lang ay i-screw lang natin to. Yan, ilalagay natin dito. So bago natin umpisahan guys, pakita ko muna sa inyo yung ginawa kong wiring diagram. Guys, ito po yung ating wiring diagram. So dito po sa ating wiring diagram, makikita natin dito yung CB, yung circuit breaker, tapos yung photo cell, then yung ating magnetic contactor. So dito sa ating wiring na to, simula dito sa ating photo cell, yung kulay black ng ating wire ng photo cell, doon po to nakakonect doon sa ating line 2. Tapos yung white wire naman dito galing sa ating photo cell, yan, nakakonect din to sa ating line 1 doon sa ating circuit breaker. Yan. Tapos yung pula naman na wire na sa ating photo cell, dito po yun nakakonect sa E2 sa ating magnetic contactor. Yan. Tapos dito naman sa ating line 1 na galing sa ating circuit breaker, nakakonect din po dito sa ating E1. Dito naman tayo sa ating load o yung ating ilaw. So bali may tatlo tayong load dito. Yan. So dito sa ating line 1, yan, nakakonect po dito sa ating magnetic contactor. Yan. Galing po to sa ating circuit breaker. Yan. Dito nakakonect sa ating magnetic contactor yung ating line 1. Yan. Tapos papunta rin to sa ating tatlong load, yung line 1. Ito po yun, yung ating line 1, yung ating load. Yan. Tapos dito naman sa ating line 2, yan, dito po yan nakakonect din dito sa ating magnetic contactor doon sa ating line 2. Yan. Ito sa ating load. So yan po yung ating gagawin dito guys. Ano po natin yung pagwa-wiring. Bali naka-set up na po lahat yung ating circuit breaker, yung ating photo control switch, tapos yung ating magnetic contactor, tapos yung receptacle ng ating load. Yan po.
tapos yung ating wire. Bali yung color code ng wire na ginamit natin, itim tsaka puti. Yan, bali naka-splice na po lahat guys. So ginawa ko lang to para mas maiksi yung ating video. So umpisa na natin guys. Pero paalala lang muna bago tayo mag umpisa, lalo na dito sa electrical, kailangan mo nating nakababa yung ating circuit breaker o kung ano man device meron tayo para safety po tayo sa ating ginagawa. So umpisa na natin guys. So dito tayo mag-umpisa sa ating photo control switch. So umpisahan natin yung ating black na wires ng ating photo cell. So dito yun sa ating diagram. Yan, yung kulay black papunta dito sa ating line 2. So dito natin yan ikakabit dito sa ating terminal ng breaker ng line 2. So yan po guys. So isusuksok nyo lang dito yan. So after nyo mahigpitan, so okay na. So next naman natin na kakabit yung ating puting wire papunta dun sa ating line 1 ng breaker. So yan, susuksok nyo lang, tapos higpitan. So yan po guys, naikabit na natin yung itim tsaka puti na wire doon sa ating circuit breaker. So next naman natin ikakabit yung ating pula na wire. So dito yan natin ikakabit dito sa nakalagay na A2 sa ating magnetic contactor. So ilapit ko lang yung camera para makita nyo yung A2. Yan po. So dito natin yan ikakabit. Yan. So naikabit na natin. So next naman natin na ikakabit na wire yung ating wire ng E1. So ito po yun guys. Yan. So dito yun nakakunik sa ating line 1 ng ating circuit breaker. So luwagan nyo lang din yung terminal nya. Tapos susuksok nyo lang. Tapos higpitan nyo. So yan guys. So video mahaba. Putulan muna natin. So yan po, na ikabit na natin yung wire ng E1 tsaka wire ng E2. Yan. Tapos yung wire din ng ating photocell na puti tsaka itim. So next naman nating ikakabit natin guys ay yung supply ng ating line 1 tsaka line 2 ginagaling sa ating circuit breaker. Kakabit na natin yung line 1 ng ating magnetic contactor, yung ating wire. Tapos ihigpitan nyo lang. Tapos luwagan nyo lang dito sa ating circuit breaker. So yan po, naikabit na natin yung ating supply na galing sa ating circuit breaker papunta dito sa ating contactor, yung ating line 1. So next naman natin yung ating line 2 ng ating circuit breaker. So bali dito natin yan ilagay dito sa ating line 3 guys, kasi dito sa line 2 medyo malapit. So dito lang natin yan ikakabit sa line 3. So yan po guys, naikabit na natin yung ating wire ng ating line 2. So next naman nating gagawin guys ay dito naman tayo sa ating ceiling receptacle. So ito po yung ating ceiling receptacle. So maglalagay muna tayo ng bumbilya. So yan po, naikabit na natin yung ating bumbilya. So dito naman guys yung ating line 1, yung kulay puti na wire. Yan. So ito po yung kulay puti. So bali naka splice po tong tatlo na wire sa ating ceiling receptacle. So yan po. So makikita nyo naman nakahiwala yung itim tsaka puti. Yan. Para mas madali yung masundan guys.
Yan. So bali dalawa na lang yung wire. So gagawin natin ay itatap mo natin dito sa ating magnetic contactor. So itatap natin yan dito guys. So putulan mo natin tong wire ng ating line 1, medyo mahaba. Yan. Dulo. So isusuksok natin to dito sa yung nakalagay na T1, yung ating terminal 1. So luwagan nyo lang muna. Tapos sabay pit. So yan po, nakikabit na natin. So kung anong nakalagay dito guys sa ating simula dito sa ating breaker papunta dito sa ating line 1 ng ating contactor, so ganun din dito sa ating sa baba, yung sa terminal 1, yung supply papunta dun sa ating load. So T1 ito natin yan kinabit. So yung line 2 naman, so dito natin yan ikakabit sa terminal 3 or yung T3, kasi yung sa taas guys line 3 kasi natin kinabit. So dito natin yan ikabit sa T3. Yan. Tapos sigpitan nyo. So okay na po yung ating wiring. So ilapit ko lang yung camera para mas makita nyo ng maigi yung ating breaker, yung photocell. Yan po yung ating wiring. So ilapit ko lang. Yan po. So yan A2, tapos yung ating A1, yan line 1, line 3, yan. Tapos dito naman sa baba T1 saka T3, yan po. Tapos yan yung ating load, yan. So ito yung ating wiring, yung naka splice natin, yung puti tsaka itim. Yan guys, okay na po yung ating wiring. So ang gagawin naman natin ay bubuksan yung ating circuit breaker para ma-test natin yung ginawa natin. So i-on ko na yung circuit breaker. Yan. So hindi po siya umilaw yung ating load, dahil guys yung ating photo control switch ay nakasense kasi ng liwanag, kaya hindi siya bumukas yung ating or nag-switch on yung ating ilaw. So gagawin natin dito ay tatakpan natin yung ating photo cell. So tatakpan ko na yung ating photo cell. Yan. So yan po guys, bumukas yung ating load. Yan. So ang gagawin naman natin ay tatanggalin yung ating kinover ng ating photo cell. So tatanggalin ko. So yan po guys, naka-off yung ating load or yung ating ilaw kasi naka-sense ng liwanag. So guys, baka magtanong kayo bakit may nakalagay na magnetic contactor. So kaya nilagyan ko ng magnetic contactor kasi yung ating photo control switch hindi niya kayanin yung ating tatlong ilaw, or kung halimbawa magdadagdag pa kayo, hindi kayanin ng 10 ampere na photo control switch na pailawin niya yung tatlong load, or kung baga magdadagdag pa kayo, yan, hindi niya kakayanin, masusunog po yung ating photo control switch. Kaya nilagyan ko ng magnetic contactor, dahil yung ating photo control switch, yan lang po yung magpapa on or off ng ating magnetic contactor. So ang advantage naman nito guys, yung tatlo yung ilaw mo tapos isang photo control switch lang ang ginamit,
ay makakaminos kayo sa gastos. Yung disadvantage naman nito guys, halimbawa pagka yung photo cell nyo ay masira, yung lahat ng ilaw na to, yung tatlong load ay hindi gagana. Pagka yung ginawa nyo ay isa lang yung photo cell na ginamit. So papailawin natin ulit. So tatakpan natin ulit yung ating photo cell. Yan. So yan po, bumukas siya ulit. Yan. So tapos tanggalin natin yung pinover ng ating photo cell. Yan. So yan po, on off yung ilaw natin. So guys, ganyan lang po yung wiring ng photo control switch na may magnetic contactor. So kung may katanungan man kayo o suggestion sa ginawa kong video tutorial, paki-comment down below po para pag-usapan natin yan. So guys, bago ko tapusin pala yung video na to, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.